Welcome po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po. Sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat sa ating buhay na Diyos nang may kagalakan sa kanyang mabubuting gawa. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng may pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gaway ibalita kahit saan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama, maraming salamat pong muli sa isa na naman pong umaga na kami ay sama-samang mananalangin, mag-aaral ng iyong buhay na salita, Ama. Buksan niyo po ang aming puso at isipan na may kababaang loob nang sa gayon ito ay maintindihan at maunawaan ng iyong mga anak. Puspusin kami nawa ng banal na Espiritu na nagmumula sa inyo. Ikaw, Ama, ang mapapurihan, maitaas sa lugar na ito. Ikaw, Ama, ang manguna sa aming kalagitnaan. Muli, Ama, maraming salamat po. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan.
Magandang umaga, GCF Bulacan. Pwede Glory! po ba nating batingin ang ating mga kapatid ng isang magandang umaga. Salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkita-kitang muli upang patuloy na sumamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Ang sabi po ng kanyang salita mula sa Efeso 5, talatang 11, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit ng papuri at pagsamba sa Kanya. O dakila ang pag-ibig na ipinagdama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. At sa krus ipinagbitan ang dakilang pagtubos niya, ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y nagdilaan naman. Amen. Dakila at tapat ang ating Panginoon. Buhay ko ay lumigaya, magmula nang siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya sa tuwihan. Suliranin, lulunasan, babaguhin ka niya ng lubusan, kung siya'y iyong pananaligan. Tayo umawit sa Kanya. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y nagdilaan naman. Awitin natin. Awitin natin, Papuring awit. papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan. Siya ay awitan, Papuring awit. papuring awit, Pagkat siya'y nagdilaan tapat. Pagkat siya'y nagdilaan tapat. Pagkat siya'y dakila. Pagkat siya'y nagdilaan tapat. Hallelujah. Tunay ngang dakila at tapat ang ating Panginoon. Amen. Amen. Tunay nga po na ang ating Panginoon ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. At kung ano man po ang ating kinalalagyan sa mga panahong ito, mananatili ang Diyos ay hindi nagbabago. Tayo po ay patuloy na umawit sa Kanya. Ikaw ang
kasalanan namin nagagawa. Kailanman ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan na hindi nagmali. And with that, Father, we want to praise and thank you, O God. At katulad ng mga nilalang sa kalangitan, kami po'y nakikisa na ikaw at ikaw lamang siya karapat-dapat na papurihan. And this morning, Father, once again, we would like to thank you that we can express to you our heart's desires, we can unroll to you our burdens. Thank you, O God, because you're the one who encourages us, O God, who invites us, O Lord, to come to your throne of grace so that we may find mercy, O Lord. Kaya mga alam namin na ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal at makalinga sa bawat isa po sa amin. Lord, ang dami po namin mga kapatiran ngayon ang may karamdaman. Hindi ko alam dahil siguro sa panahon, ang dami pong may ubo at sipon, lagnat. Salamat dahil ikaw ang aming Jehovah Rapha na siya nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Ang aming panalangin na please, Father, extend your loving and healing hand upon them, O Lord. And by your grace ay makamtan po nila ang kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Pinapanalangin namin lalo na yung mga kapatiran namin na may mabigat ding karamdaman. Please, patuloy kami naninigluhod, humihingi ng himala sa inyo ng mga pangyarihang Diyos. Ipuin mo po sila man, gaano man kabigat ang kanilang karamdaman. Salamat dahil walang imposible sa inyo. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nakakaalam ng mabuti sa bawat isang pusan. Kung kaya sa oras na ito, nais naming ipanalangin ang mga kapatirang ito. Kung ang siyensya ay nagsasabi o sumusuko o merong limitasyon ng kakayahan, pero salamat dahil merong kaming Diyos na walang limitasyon. At nais din naming ilapit sa inyo ang mga kapatiran namin na nangangailangan ng karunungan sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Kayo ang patuloy na magbigay ng karunungan sa mga kapatiran namin na nalulungkot o may mga pinagdaraanan sa kanilang buhay. Ang kapayapaan mo, ang kaaliwan na nagmumula sa inyo, ang kagalakan na nagmumula sa inyo ang patuloy na maghari sa kanilang buhay. Ngayong bukas po, Lord, ay magkakaroon ng election para sa mga barangay. Nais din naming ipagkatiwala sa inyo ang darating na eleksyong ito. Nawa ay magkaroon ng mapayapa, maayos na eleksyon sa mga tao na inyong itinalaga o na magiging tagapanguna ng aming mga barangay. Kayo nawa ang kumilos sa kanilang mga buhay. Ang panalangin namin na dumating ang panahon na kami ay pamunuan ng mga tao na may takot po sa inyo. Panalangin po namin naman na nawa sa bawat mauupo sa kinauukulan ay tunay na hanapin ang interest ng mga mamamayan at hindi ang pansariling interest lamang. And this morning, Father, it is our pleasure to commit to you, Lord, some of our brethren na nagnanais din na maupo sa panunungkulan. We commit to you, Lord, ang mga kapatiran namin ito, sila Brother Olan, Aldrin at ganon din si Mel. Kung ito ang kalooban mo para sa kanila, Lord, mangyari po ang inyong kalooban. At kung hindi man ito ang inyong nais sa kanilang buhay, tulungan mo sila na tanggapin ito ng maluwag sa kanilang kalooban. At kung sila man ay inyong mailuklok, nawa ang inyong kalooban ang kanilang hanapin at magamit ang kanilang posisyon para sa inyong kalwalatian. Sa aming pagsamba ngayong umaga, patuloy na inihingi namin ang pangunguna ng Banal na Espiritu. Samahan niyo po kami, Ama, sa aming pag-aaral ng ibayong na salita. We acknowledge, Father, na without the working of the Holy Spirit, O Lord, in our midst, then it is impossible for each one of us, O God, na maunawaan ng lubusan ang mga salita mo. That is why we come to you, O God, asking for your grace and mercy. Please, illumine our hearts and mind. Give us a humble heart, O Lord, na tanggapin kung ano man ang mensahe mo sa umagang ito.
Be with your servant, O God, as I deliver your message. For your glory, O Lord, we commit all of these things in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nasa bakasyon na ang marami, no? Nauna na yata ang bakasyon. But anyway, we praise and thank God for this morning. And once again, tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng pag-aaral patungkol sa 10 utos ng Diyos. Una nating tinalakay na meron lamang isang Diyos at ayaw ng Diyos na ibigay ang kalwalatian kanino man. Kung kaya't sabi niya, huwag kayong gagawa, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Then pangalawa, dahil meron lamang isang tunay na Diyos, huwag tayong gumawa ng ating Diyos-Diyosan. So sabi niya, huwag kang gagawa ng anong imahen kagaya sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng dagat, no? Sapagkat ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Sa madaling salita, anumang uri ng Diyos-Diyosan na ipapalit natin sa Diyos ay isang malaking kasalanan para sa Kanya. Pangatlong utos ay huwag nating banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat ang Kanyang pangalan ay nangungusap kung sino siya, ano siya, at ang pangalan niya ay naglalarawan ng Kanyang kalwalatian. Kung kaya naman ang pagrespeto sa Kanyang dakilang pangalan ay narapat na mapa sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang-apat, ating ipangilin o alalahanin ang araw ng Sabat. At sabi nga natin, although we are not, bahagi ng utos na pag-alala sa Sabat, subalit mas itinaas ang aspeto kung bakit unang araw ng sa linggo ang ating pagsamba upang alalahanin ang dakilang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus na nagbigay ng pag-asa sa bawat sa atin na darating ang panahon tayo ay muli ring mabubuhay at makakasama niya magpakailanman. Kung noon ang pagsasagawa ng Sabat ay sa takot na merong masamang mangyari kung hindi ka susunod, ngayon tayo ay umaattend o dumadalo sa simbahan sa unang araw ng sa linggo, nagtitipon sapagkat mahal natin ang Diyos. Higit sa kanino man, sa anumang bagay na iniaalok na sa libutang ito, gusto kong unahin ang Panginoong Diyos sapagkat ang Diyos ang nagligtas sa akin, ang nagbigay sa akin ng buhay. Then, tinalakay din natin ang ikalimang utos na ating irespeto, igalang ang ating mga magulang. Isang utos na para bang napakahirap sapagkat sa totoo lang, sabi nga nila, ang hirap magpalaki ng magulang. Pero balikan natin yung ginawa ng ating mga magulang. Balikan natin ang mga sakripisyo ng ating mga magulang. Balikan natin ang walang sawang pagmamahal ng ating mga magulang. At ang maibabalik natin sa kanila ay respeto, pagmamahal, no? Pag-aaruga. Sa panahon na kung sana naman sila ay medyo mahina na. Then last week ay tinalakay natin ang huwag kang papatay. So parang simpleng utos na parang hindi man lang natin inisip na hindi ko gagawin yan. But the Bible is very clear. All of us are, in a real sense, murderers, no? Sapagkat ang tunay na diwa ng pagpatay ay hindi lamang sa aksyon, kundi doon sa attitude. Now, itong susunod na utos, ikapitong utos ay medyo, sabi ko, pwede ko bang talunan? No, medyo mahirap yata, no? But I believe na the Lord will speak to each one of us this morning. I believe this message or this command of the Lord ay medyo mabigat pero isang bagay na napakahalaga na mapaalalahanan ng bawat isa sapagkat ito ay may kinalaman sa ikagaganda at kaayos ng isang tahanan. So, we come today to this commandment and medyo mabigat, no? You shall not commit adultery. Literally, sinasabi sa original, no adulterating. This command is directed to every individual. Katulad din naman ng mga naunang utos maliban doon sa remember the Sabbath or sabi nga alalahanin ang o ipangilin niyo ang araw ng Sabbath. But the second yung pagbibigay diin ng utos na ito, gumamit siya ng second person para bigyan ng diin, no? Na bawat individual ay kinakailangang isapuso ang utos na ito. You shall not commit adultery. And secondly, it started in the strong negative.
just like the 7 commandments or the 6th commandment, no? Kung mapapansin nyo, parang ganun yung pagbibigay ng diin na wag mong gagawin ang bagay na ito. Adultery is an unconditional prohibition for everyone. Bawat isa sa atin ay sinasabihan na wag mong gawin ang bagay na ito. At napakasarap isipin sapagkat bagamat ang tao, likas sa atin na ayaw natin ng pautos, ayaw natin ng negatibo na approach. But the Bible is interesting because when He gave the 10 commandments, most of the commands ay nasa negative form, no? At every time na magbibigay ang Panginoong Diyos ng negatibong utos, He always has a positive purpose behind that command. Ulitin ko lot, every time na magbibigay ang Panginoong Diyos ng negatibong utos, merong positibo doon sa likod ng utos na ibinibigay niya. Meron siyang dahilan, meron siyang magandang layunin bakit niya ibinigay ang bagay na ito. His purpose is usually not to cause pain, but for our protection. Every time that the Lord gives command, ang layunin ng Panginoong Diyos is para ito sa iyong kabutihan. Hindi ito binibigay upang yung sinasabi natin na parang killjoy. No. Binigay ito ng Panginoon sapagkat meron itong magandang maidudulot sa buhay ng bawat isa po sa atin. And when we play, no, by God's rules, then panalo ang bawat isa po sa atin. So the purpose of this message is not to resurrect your past. I believe many of us have history in relation to this command. Marami tayong iniyak, marami ng mga sama ng loob na naibuhos. Wala akong intensyon na balikan ang inyong nakaraan. My purpose this morning is tingnan natin yung future at ano yung magandang maidudulot kung tayo ay patuloy at patuloy na susunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So let's dive in to God's Word this morning. So, 4 na bagay ang ating titingnan. Number 1, let's look at the principle behind the command. The principle behind the command. So, in Genesis, balik po tayo kung saan ay makikita natin ang pinakalayunin ng Panginoong Diyos sa pagsasama ng isang lalaki at babae. Genesis chapter 2, verses 18 to 15. Verse 18, it says, "Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." Now, the context of this passage, God created everything and then He saw man. No? He is alone. And God said, it is not good for that man or for man to be alone. Sapagkat lahat ng kanyang nilikha ay merong kauri, merong kapantay, subalit ang tao lamang ang wala. Kaya sabi niya sa verse 19, "Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky, and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called the living creature, that was its name. The man gave names to all the cattle and to the birds of the sky and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper suitable for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. And then He took one of his ribs and closed up the flesh at that place. The Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man and brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. For this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed." Alam niyo po ba na ang verse 24 ay tanging passage sa Bible na 4 na beses na inulit sa Biblia. Unang binanggit before the fall at 3 beses binanggit after the fall. Now, sa Bible, sa panahon natin, pag inuulit-ulit is redundant, pangit siya. Pero sa Bible, pag inuulit-ulit ang isang bagay, binibigyan ng diin. Sa madaling salita, sa relasyon ng tao, napakahalaga netong utos na ito. Kung saan ang isang lalaki at isang babae pinagsama, at sa kanilang pagsasama, napakahalaga na sila ay maging isa. Magkaroon ng tunay na intimate relationship. That is why there are 3 principles in this passage. Pero dadaanan ko lamang siguro sa ibang
messages natin bibigyan ng din. The principle of living. Sabi ng Panginoon, kapag ang isang lalaki ay pinakasal o nag-asawa, then labas ka sa iyong pamilya o sa iyong magulang. Ang daming mga mabubuting bagay. And then, Lord willing, kung magkaroon tayo ng couples retreat, then pwede nating pag-aralan. Bakit ganun yung utos ng Panginoon Diyos? On the first place, wala namang magulang si Adan at Eva. Pero ang command sa kanila, once na kayo ay nag-asawa, then hiwalay kayo. Now, taka muna, medyo dadaanan ko ng konti, baka ma-misinterpret nyo. Possible ba na malayo ang mga anak pero hindi pa rin nakahiwalay? Possible ba na nandun sila sa loob ng malapit sa tahanan ng kanilang magulang pero sila ay nakahiwalay? So, it does not mean na ikaw ay malayo, pero ang sinasabi na siguro next time pag-aralan natin, but this is the principle, living. Once na ikaw ay meron ng pamilya, then go out. Para yung authority na bagong sisimulan ay mapa doon sa bagong nagsisimula ng pagsasama. No? Secondly, the principle of living. As you go out, no, then develop the intimacy. Yung word na cleaving, galing sa original na salita na dalawang papel na pinagdikit, no? At pag pinagdikit mo, hindi mo na pwedeng paghiwalayin. Dahil pag pinaghiwalay mo, no, masisira yung mga papel. So, para magkaroon ng intimacy, kinakailangan nila ng privacy. At kung sila ay nandun sa loob ng tahanan ng kanilang mga magulang, medyo mahirap na ma-develop yung intimacy. That is why the plan of God, no, for husband and wife, after na sila ay magkaroon ng desisyon na magsama, then labas kayo sa inyong tahanan, sa pamilya o sa inyong mga magulang. Then thirdly, yung weaving or once ng isang tao o oneness na sinasabi natin. Kapag sila ay nagsama na, then nagkaroon ng intimacy, sila ay nagiging isa sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Hindi na sila dalawa, kundi iisa ng sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hindi sila magkalaban, hindi sila nagpapaligsahan. Sila ay nagtutulungan, sila ay partner. Pero alam niyo po ba na dito sa tatlong prinsipyo na ito, meron pang apat, na kapag ginawa natin yung utos na ika-7 utos, ang tawag doon ay grieving. Once ng isang lalaki o isang babae, ang bahagi ng mag-asawa, ay nagkasala ng pangangalunya, no? Magkakaroon ng matinding pagdurusa o hinagpis sa kanilang pagsasama. So pag tinignan natin yung prinsipyo, bakit ibinigay yung utos? Sapagat ang disenyo ng Panginoong Diyos sa isang lalaki at sa isang babae ay magkaroon ng maayos, magandang relasyon na nagre-replika ng kanilang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Interesting because in the New Testament, especially in the book of Ephesians, no, tinawag ito na mystery. Bakit mystery? Sapagkat ito ay nangungusap ng relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Si Kristo ang asawang lalaki at ang Iglesia naman ang asawang babae. At kung paanong si Kristo ay tapat sa kanyang asawang Iglesia, then ganun din naman ang sinasabi sa atin. Tayo ay maging tapat sa ating kasama sa buhay. Ang nais ng Diyos ay magkaroon ng isang matibay na relasyon ang mag-asawa sa kanilang pagsasama at mabigyan ng kalwalatian ng Diyos na may akda sa napakagandang disenyo ng pagsasama ng mag-asawa. By the way, the goal of marriage is not your happiness. The goal of marriage is the glory of God. Kapag ang mag-asawa, ang inisip nila ay yung sarili nilang kasiyahan lamang, then magkakaroon ng problema sapagkat nakafocus siya sa sarili niya. Pero pag ang hinanap natin yung gusto, yung kalooban ng Panginoong Diyos, there are times na we have to sacrifice yung sarili nating kagustuhan for God's glory. That is why the goal of marriage is God's glory. Kaya dun sa pagsasama, ito yung nais ng Panginoong Diyos. And every time we commit adultery, then yung nais, yung disenyo ng Panginoong Diyos ay hindi nagkakaroon ng katuparan. Marriage is designed by God to be a permanent bond. One man with one woman pledged in public covenant commitment to live together faithfully as husband and wife for life. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Now, ang term na ginagamit din natin dito is covenant, not
a contract. Bakit? What is the difference ng covenant at saka ng contract? Pag sinabi natin contract, no, meron niyang panahon. May katapusan, no? Tapos na, no? Paso na yung kontrata. Pero pag sinabi natin covenant, it's for life, no? Commitment to love your spouse. That is why in marriage, hindi lamang love ang umiiral, kundi yung commitment to love. Commitment to obey kung ano man yung nais ng Panginoong Diyos. Dahil marami tayong madidiscover, once na ikaw ay nag-asawa na, nagsama na doon sa loob ng tahanan, marami kang madidiscover na ganito pala itong tao na to. But because of your decision, no, na siya ay yung makasama magpakailanman, then you have to be committed to one another, especially to God. And as they made their vows, no, every time ng mag-asawa ay nagsusumpaan sa harapan ng Panginoong Diyos, listen, hindi lamang kayo sumusumpa sa inyong mapapangasawa o sa inyong asawa. Higit sa lahat, kayo ay sumusumpa sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung titingnan ninyo rin sa Biblia, usually, yung kasalanang adultery, naka-associate yan doon sa kasalanang idolatry. Adultery, idolatry. Sapagkat parehas ang prinsipyo, iyong ano man tawag natin dito? Hindi eh. Mas malalim na, pero gamitin na lang natin din yan. Hindi, pero hindi, parang, ano ba? Anyway, parang dapat sana katapatan ang ibibigay mo. Pero iba yung ginawa mo. Pinagtaksilan mo siya, no? So, kaya ganun din sa konsepto ng Panginoong Diyos. Supposed to be, we should love God with all our hearts, minds, souls, and spirit. Lahat ng aspeto ng ating buhay. But unfortunately, kumuha tayo ng ibang Diyos. Same is true sa relationship ng mag-asawa. Supposed to be, when we made our vow, no? When we commit to love our spouse, dapat faithful tayo sa Kanya. So pag nagkataon na tayo tumingin sa iba, naghanap ng iba, then pinagtaksilan natin yung ating asawa. That is why yung idolatry and adultery ginagamit na magkaparehas sa Biblia. Sapagkat ang gusto ng Panginoong Diyos, no, maging tapat tayo sa ating mga esposo at esposa. So let me challenge you, especially first kayong mga singles, sa mga kabataan natin at sa mga singles na narito. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit, kung kayo ay hahanap ng inyong mapapangasawa sa buhay o makakasama sa buhay, siguraduhin nyo na yan yung kalooban ng Diyos para sa inyo. Sapagkat once na kayo ay pumasok na sa matrimonya ng kasal, ibig sabihin, nakatali ka na dyan. Kaya nga sabi ng mga matatanda, ang pag-aasawa ay hindi kaning isusubo na iluluwa kapag napasok. Kasi once na kayo'y pumasok, hindi kayo nangangako lamang sa inyong asawa. Una, tigit sa lahat, kayo ay nangangako sa Panginoong Diyos. At para naman dun sa mga may asawa na narito ngayon, kung dumarating ang mga hamon ng buhay, ang mga problema, hindi po solusyon ang paghihiwalay. Mayroon tayong kasabihan na ang problema ay hindi malulutas ng isa pang problema. Hanapin natin ang solusyon. At alam niyo po ang solusyon sa pagsasama? Lumapit tayo parehas sa Diyos. Ilapit natin ang ating asawa sa Panginoong Diyos. I believe many of you are familiar with the triangle illustration. Na ang Diyos ay nasa taas, asawang lalaki, asawang babae, kinakailangang sabay tayong lumapit. Kaya nga, para sa akin, naniniwala ko na sa mga asawang babae, i-push nyo yung asawa nyo na mas maging malapit pa sa Panginoong Diyos. Sa mga asawang lalaki, i-push nyo yung asawa nyong babae na mas mapalapit pa sa Panginoong Diyos. Sapagkat once na magkaroon sila ng intimate relationship with God, then this command, no, I'm not saying na hindi niya magagawa, but napakaliit ng porsyento na gawin niya ang bagay na yan. Dahil ang takot niya, hindi sa inyo. Ang takot niya sa Panginoong Diyos.
Amen? Parang ayaw talaga, no? But the point here is this. Kapag ang asawa ninyo ay active sa gawain, huwag kayong magalit. Hindi nyo, what we call this, hindi nyo kaawa o hindi nyo kaagaw ang Panginoong Diyos. Siya yung magbibigay sa inyo ng magandang relasyon. Kaya nga ang susi is parehas na lumapit sa ating Panginoong Diyos. And then, dun sa marriage, merong mga gifts na ibinigay ang Panginoong Diyos. And one of those gifts is, paalala pala, kung meron kayong kasamang bata dyan, gagamit ako ng mga term na baka hindi akma sa kanilang edad, paki-process na lamang po. But naniniwala rin ako, sabi ko, kung dapat man nila itong matutunan, siguro dapat dito sa loob ng church para mas tama ang pagtingin. Okay lang po? So sa mag-asawa, merong gifts na binigay. At isa sa mga gifts na binigay ng Panginoong Diyos is sex. Sex is a gift of God in marriage. Why? Because through sex, pwede tayong magparami, propagation, no? And at the same time, ito rin ang paraan parang to develop the physical intimacy ng mag-asawa. But, sex is exclusive for the couple. Binigay na regalo, pero yan ay para lamang sa mag-asawa. Gawin mo ito ng labas sa marriage, then ang tawag dyan ay kasalanan. Regalo siya sa loob ng pagsasama, kasalanan siya sa labas ng pagsasama. Si Kevin D. Young ay nagsabi po, God's best gifts of marriage and sex are the ones most apt to be twisted and perverted by the world, the flesh, and the devil. Look at this. Because sex is a good gift from God, Satan is trying to use that best gift na binigay ng Panginoong Diyos sa pagsasama para sirain yung pagsasama. Kaya kung hindi magiging tama ang pagtingin natin sa regalong ito ng Panginoong Diyos, yung magandang bagay na ibinigay ng Panginoong Diyos ay magiging instrumento para manalo ang dyablo. So be careful. Napakahalaga na makita natin na ang disenyo ng Panginoong Diyos ay isang maayos, maganda, isang pagsasama na puno ng kapayapaan at pagmamahalan. And unfortunately, adultery is the fastest, sabi natin, pinakamabilis na gawi ng isang kapareha para masira ang pagsasama. And interesting, dahil sa Bible, ayaw ng Panginoong Diyos na maghiwalay ang asawa at lalaki. Pero naalala nyo nung one time, nakausap ng Panginoong Diyos ang mga Bible scholars. Sabi nila, si Moses ay nagbigay ng, kasulatan, no? Patungkol sa paghiwalay. Sabi ganyan, kapag nahuli ang isang asawa niya na nangangalo niya, pwede niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Bagamat ang sagot ng Panginoong Hesus ay hindi directly dun sa utos, sapagkat ang sabi niya, sa umpisa pa lang ang utos ng Panginoong Diyos, ang kalooban ng Diyos ay huwag kayong maghiwalay. But still, no, yung implication nung utos, sabi niya ang Panginoon, binigay yan sa inyo dahil matitigas ang inyong mga ulo. Now, what is my point? Pag tinignan natin yung divorce, no, ang pinakapangunahin lamang niyang basihan is adultery. Hindi yung idea na dahil hindi kami magkasundo, hiwalay na. Hindi yung idea na parang iba yung gusto niya, hindi. It's more of dun lamang sa issue na yon. Ngayon, ang dami na di ba? Pero still, no? Mamaya, babalikan natin ito sa bandang huli. Ang point is this. Parang sabi natin kanina, yung napakagandang regalo ng Panginoong Diyos, ginagamit ng kalaban para sirain ang pagsasama. Kaya kung hindi tayo magiging matalino at magiging maingat, yung sinasabi mong mahal mong pamilya, ikaw ang sisira. That is why ang utos ng Panginoong Diyos, after nung foundation ng relationship na meron tayo with our people, no? Honor your parents. Then second
sabi nga natin, yung pinakamahalaga na pagpapahayag ng pagmamahal mo sa iyong kapwa, do not murder. Then yung pangatlo na maaaring sumira ng anumang relasyon o ng anumang pamilya, huwag kang mangangalunya. Dahil once na ikaw ay madapa, magkasala, hindi ko alam kung ano ang pwedeng maging resulta nito sa inyong pamilya. Hebrews chapter 13, verse 4. Pwede pong pakibasa sabay-sabay. The Bible is very clear, no? Sabi niya ganyan, no? Let the marriage bed be undefiled. At pag gumawa tayo laban sa kalooban ng Panginoong Diyos, God will judge the sexually immoral and adulterous. Bakit magkaiba yung sexually immoral at adulterous? Mamaya titingnan po natin. No? So any sexual expression outside doon sa marriage, sa relationship na dinisenyo ng Panginoong Diyos, yan ay laban sa maliwanag na kalooban ng ating Panginoong Diyos. So kaya doon sa panahon natin ngayon, para bang ang kasal ay isang bagay na option na lamang ng isang lalaki at isang babae. Pero hayaan nyo na maging direct ako ngayong umaga. Kahit na ilang taon na kayo nagsasama, pero kung hindi kayo kasal, hindi kayo matatawag na mag-asawa. Ang tawag sa inyo ay mangangalunya. Sapagkat tinatawag lamang na mag-asawa ang isang babae at isang lalaki kung sila ay umayon doon sa proseso na sila ay nagsumpaan sa harapan ng Diyos. So kaya kung sasabihin natin, sabi ng mga tao, nagpakasal nga kayo, lagi naman kayo nag-aaway. Hindi kami kasal, pero okay yung relationship namin. It's not the point. The point is, yan ba ang gusto, ang disenyo ng Diyos para sa inyo? So live-in, premarital sex. Ngayon, batang-bata, merong age 12 na nabubuntis, 13, 14, sapagkat nabubuhay tayo ngayon sa panahon na parabang ito ay normal na lamang na gawain. Pero sabi ng Bible, outside the marriage, no, ito ay laban sa ating Panginoong Diyos. At sa mga mag-asawa, extramarital sex. Para bang isang bagay na ginagawa ng marami, nakikita natin sa social media, so nagagaya natin, gumagaya tayo. Ito yung in, pero out sa Panginoon. Kaya yung utos is, you shall not commit adultery. Faithfulness to the covenant of marriage is the foundation of every family. Once na merong magkamali, let's use the name, once na magkaroong magkasala, merong isang magkasala, nalalamatan yung pagtitiwala ng bawat isa. So kaya nga, napakahalaga na isa puso natin yung kapitong utos. Huwag kang mangangalunya. So anong prinsipyo behind this? Nilikha ng Diyos ang tao, dinisenyo niya ang kasal, at sa kasal, ang nais ng Panginoong Diyos sa isang maayos, mapayapa, na mayroong magandang pagtitinginan na iisa. Hindi tinitingnan ang kahinaan ng kanyang kapareha, kundi ginagawa kung ano ang kanyang bahagi upang maitaguyod ang pamilya na regalo ng Panginoong Diyos. Now, the prohibitions of the command. The prohibitions of the command. By the way, before we go to the second point, God wants us to use sex as tool for building marriage, not to destroy the marriage. So the prohibitions, ano ba itong prohibitions? Unang-una, obviously, adultery. Huwag kang makipagrelasyon or have a physical intimacy with other babae o lalaki na hindi mo asawa.
Pag sinabi nating adultery, yan ay tumutukoy sa may asawa. May asawa si lalaki, may asawa si babae, tapos sila ay nagkaroon ng relasyon. Ang tawag natin dyan ay adultery. No? So, ulitin ko ulit, nais ng Panginoong Diyos na tayo ay maging tapat sa ating mga kapareha. Adultery is a turning away from a promise na ginawa natin, binitawan natin, nung tayo ay kinasal sa ating mga asa-asawa. Kaya nga po pag nagkakasal ako, nire-reiterate ko na yung vow na bibitawan mo, no, hindi mo lamang yung bibitawan dahil masarap sabihin. Once na bitawan mo yung vow na yan, ikaw ay nangangako sa Panginoong Diyos at tuparin mo yung pangako mo na yan. Nung kinasal, ang haba-haba ng sumpaan. Pagkaraan ng ilang taon, hiwalay na kagad. So, once na tayo ay gumawa ng ibang relasyon, kumuha ng ibang relasyon, binibreak natin yung promise na binitawan natin sa ating kapareha, tigit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos. 2 Peter chapter 2, verse 14 gives us a vivid description of this depravity. Sabi rito, they have eyes full of adultery, insatiable for sin. No? Parang hindi masatisfied, no? Na parang hinahanap-hanap ang kasalanan. They enticed unsteady souls. So, yung kasalanan na yan, kung hindi natin mapaglalabanan, ang nakasalalay ay yung ating pamilya. Ang nakasalalay yung ating sumpaan sa harapan ng Panginoong Diyos. Then second, sexual immorality. Medyo bibilisan ko po, tumagal ako doon sa first point. No? Pwedeng pakibuksan sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Sabi diyan, it is God's will that you should be sanctified. By the way, sa Bible, merong dalawang passage lamang na directly na tinawag na God's will. It is God's will. First, doon sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 17 to 19, no? Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God. And then, dito sa 1 Thessalonians 4:3, sabi niya, it is God's will. What is God's will? That you should be sanctified. You should be holy. You should be separate, no? You should be set apart. Mamuhay tayo na may kabanalan na ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. And then, in contrast, that you should avoid sexual immorality. What is sexual immorality? Sa original, ang ginamit na salita rito, specifically, yung salita na tumutukoy sa fornication. What is the difference ng adultery at saka fornication? Kung yung adultery sa mag-asawa, fornication sa walang asawa. So kaya kasama rito yung premarital sex. So kaya kapag ang isang babae at isang lalaki nagsama sa isang bubong, no? Kahit na gaano pa katagal na sila ay nagsasama, sila ay may kasalanan na fornication. So sabi niya, iwasan natin ang mga bagay na yan. And thirdly, lust. Sa Matthew chapter 5, verse 27 to 28, sabi ng Panginoong Yesus, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Kanina, action. Ngayon, eto, no? Dun pa lang, yung intention mo pa lang. Yung pagnanais mo pa lang, pwede ka nang magkasala ng pangangalunya. Kaya nga po, kung pa-possible sa mga kababaihan, hindi naman tayo makaluma. Pero pag umatin kayo ng church, please, wag naman yung, what you call this? Daring. Gamitin natin salitang modest. Paano malalaman na modest? Sabi nila, kapag dumaan ka daw, hindi ka titingnan ulit ng pangalawa, pangatlo. Ibig sabihin, dumaan ka kasi normal ang iyong pananamit. Meron kami tinatawag sa church, sa Alpha na Sunday dress.
Pag sinabi nating Sunday dress, yung best na meron ka because it is Lord's Day. So, ingat. Kasi sabi ng passage, no? By the way, kung titingnan natin yung culture na meron sila noon, ano ba ang pananamit ng mga babae noon? Balot mula ulo hanggang talampakan. Ang nakikita lang, mata lang. Can you imagine? Tapos sasabihin mo, ang tumingin sa babae na may kalong pagnanasa, nagkasala ng pangangalo niya. Sabi ng mga kakilala ko na nag-work sa Middle East, no? Bawal sa kanila mag-short. Kasi yung mga nandong karamihan, pag nakita yung legs, iba na kaagad ng galawan. So, dahil nga nakatago lahat, no? Parang, anyway, bako saan ako mapunta. But the point is this, sabi nga, huwag kang tumingin sa babae na may kalang pagnanasa, vice versa. Ganon din naman sa babae, huwag kang tumingin sa lalaki nang walang halang pagnanasa. Bakit? Sabi niya, ikaw ay nagkasala na ng pangangalo niya. Pero alam niyo po bakit lalaki yung ginamit? Sapagkat mas likas sa lalaki na ang pangunahing nauna siya nagkakasala sa mata. Kung ano ang kanyang nakita, pumapasok sa isipan, naglalaro, hanggang sa dumating ang panahon, gugustuhin niyang gawin yung bagay na yan. So kaya sabi niya, yung last, yung pagnanais, ayaw ng Panginoon na hayaan nating maglaro sa ating isipan. Na maaaring magdulot para tayo makagawa ng kasalanan. Kaya nga pwede nating isama dyan yung pornography. Mga kabataan, kung kayo ay nahook na itong practice na ito, please stop. Mamulat-mulat ka, baka adik ka na sa ganyang sistema. Meron akong kakilala, hindi ko na, bata pa. Pero meron na siyang nabiktima. I think 3 o 4 na biktima. High school students. At nung siya ay kinounselan, lumalabas na nagawa niya ito dahil from time to time, nakakapanood siya ng pornography. So kung ito ay nangyayari na sa inyo, please stop. Dahil kung ano ang pinapasok natin sa ating utak, no? Naglalaro, nag-stay doon, there's a tendency na yan ay ating hanap-hanapin. Ito yung sinasabi niya doon sa verses 4-5 ng 1 Thessalonians. Sabi niya, for this is the will of God, that each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in lustful passion, like the Gentiles who do not know God. Yung word na lustful passion, no, it speaks. Ito nga yung pinag-uusapan natin sa book of Matthew, na nagsisimula doon sa nakikita po natin. Kung ano yung lagi nating iniisip, kung ano yung lagi naglalaro sa isipan natin, ang tendency, siya yung mag-control sa ating mga buhay. And unconsciously, no, pupunta na tayo dun sa mga lugar na hindi natin dapat puntahan. No? Pupunta na tayo sa mga sites na wala namang nakakakita. Yung mga lahat pa naman yata ngayon, meron ng hawak-hawak na gadgets, no? Alam nyo, very helpful eh. Si Satan is very subtle. Yung kailangan natin ngayong technology, no? Helpful sa maraming bagay, pero destructive sa maraming bagay. So be careful. Be careful. So, ano yung mga bagay na wag nating gagawin? Commit adultery, commit fornications, beware kung ano ang iyong tinitingnan, kung ano lagi mong pinapanood, beware kung ano yung naglalaro sa iyong isipan. No? Then, kung ito yung katotohanan, na sa paligid natin, parang anytime, pwede tayong magkasala, pwede tayong gumawa ng, ma-break natin itong command na ito, na 7th commandment. Ano yung mga bagay na pwede nating gawin to prevent this command to not commit adultery? So let's look at the prevention to adultery. Number 1,
Make a commitment to God's standard. Psalm 119, verses 9 to 11, sabi diyan, how can a young person stay on the path of purity? Paano daw? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. In that passage, very clear. Kung gusto nating paglabanan ang adultery o yung lust sa ating buhay, palitan natin yung basura sa ating isipan, sa ating puso. Palitan natin ng salita ng Panginoong Diyos. And I believe, ito yung reason kung bakit ang GCF Bulacan, ang emphasis natin ngayon is to know God more deeply. To know the Word of God. To be committed, no? And then to be rooted, built up, no? Sa salita ng Panginoong Diyos. Colossians chapter 2 verses 6 to 7, sabi niya, as you have, nakalimutan ko po. Colossians 2, 6 to 7, ang sabi niya rito, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, live in Him. Sabi niya, verse 7, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. Now that you have accepted the Lord Jesus Christ, it is God's will for you to be rooted, to be built up sa salita ng Panginoong Diyos, sa iyong relasyon sa Panginoon. Yung buhay pananampalataya hindi natitigil. No? Sa isang aspeto na sasabihin mo na, alam ko na lahat yan. Sino ka? All-knowing? Wala. Hindi mo pwedeng sabihin na paulit-ulit lang. Dahil ang salita ng Panginoong Diyos, 66 books, hindi nadagdagan. Pero ang gusto ng Panginoong Diyos, basahin mo araw at gabi ang kanyang buhay na salita. Na maging sandigan mo at pamantayan mo sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. At kung isa sa puso natin ang kanyang salita, sabi niya, ilalayo niya tayo sa pagkakasala. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Proverbs chapter 5, verse 15 to 20. Alam niyo po, yung book of Proverbs, tawag dyan ay book of wisdom. Interesting dahil from chapter 5 to chapter 9, ang tinalakay ni King Solomon is about adultery. Paulit-ulit. Chapter 5, chapter 6, chapter 7, hanggang chapter 9. Binigyan ng diin na walang may dudulot na mabuti kung tayo ay papatol, no? Sa isang babae na ang ninanais lamang ay tawag ng laman. Anong sabi niya rito? Verse 15, drink water from your own cistern, running water from your own well. Alam niyo po yung laro ng salita na to? Sabi niya, enjoy your wife. Instead na maghanap ka sa iba, enjoy your wife. Enjoy your partner. Huwag kang tumingin sa iba, huwag kang humanap sa iba. Kasi sisirain niya ang inyong pagsasama. So ito yung prinsipyo, ito yung pamantayan ng Panginoong Diyos. Manangan ka sa kanyang salita, gawin mong pamantayan ng buhay niyang salita, itago mo sa iyong puso, and then enjoy your spouse sa kanyang kabataan. Alam nating lahat, kapag ang babae dumating sa time na medyo nag 40 plus, 50, no? Wala na yan eh. It's more on companionship na lang yan. And that is the reason kung bakit sinabi doon sa Proverbs chapter 5 na drink water from your own cistern, running water from your own well. Tapos doon sa susunod na verses, sabi niya, Mal, pwedeng pakibuksan yung ibang verses, 16 to 20. Wait lang. Pag sinabi ng asawa niyong wait lang, maghintay kayo. Huwag niyong sasabihin niyo, anong wait? No? Sige lang, mahal. Mag-aantay ako dyan.
Basahin ko rito, mahal. Sabi, magantay, tapos babasahin na, no? Verse 18, let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth. Enjoy, eto na, let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth. Enjoy habang bata pa. Huwag kang maghanap sa iba. Okay po? Then, second, paano natin ito mapiprevent? Magnify the consequences. Magnify the consequences. Paalalahanan mo yung sarili mo. Pag ginawa ko to, panandalian lang na kasiyahan, pero ang balik nito, panghabang buhay na pagsisisi. Masisira ko ang pagtitiwala ng asawa ko, masisira ko ang respeto ng mga anak ko, no? Mawawasak ang aking pamilya, lahat. Habang panahon, tatak sa sarili mo yung kahihiyan na ginawa mo. Kung gagawin ko tong panandalian, worth ba ito doon sa magiging consequences, no, nung pagkakasala ko ng pangangalunya? Pag-isipan mong maigi. Sapagkat pag nagawa natin ito, mahirap nang bawiin. Proverbs chapter 6, verse 26. An adulterer will prey upon a man's precious life. He will be reduced to a crust of bread. Can you imagine that? Anong kalalabasan ng taong pumatol? Isang tuyong tinapay. Anong ibig sabihin? Useless. So magnify the consequences. Pag may temptations, balikan mo. Worth ba? Kung papatulan ko to, kung susugod ako rito, worth ba ito? Kung meron kang magandang pamilya, merong mabubuting anak, matatalinong mga anak, worth ba yan para ipagpalit ko sa panandaliang kasiyahan lamang? Kung meron kayong maayos na relasyon sa loob ng tahanan, worth ba yan na ipagpalit ko sa panandaliang kasiyahan lamang? Magnify the consequences. To avoid this, seventh commandment. Then number 3, maintain your marriage. Ibig sabihin ng maintain is maintenance, no? Continue to know your wife. Continue to love your wife, your spouse. Ganon din sa babae, sa kanilang asawang lalaki. Ang tendency kasi natin, pag naging mag-asawa na tayo, yung unang panahon, ang init-init ng pagsasama. Di ba? Tapos pag nagkaanak, medyo nababawasan. At pagkatapos, eto ngayon, nung tumaan ng maraming taon, nag-iba na yung korban ni Mrs. Dati ganun eh. Ngayon, ganyan na eh. No? Ganyan na minsan, di ba? Iba na. Pero, alam niyo po kung bakit nagkaganyan siya? Pinabayaan niyo eh. O, sabihin na natin, dahil part na rin ng pagtanda, di ba? Pero yung tunay na diwa ng pagmamahal, hindi nakabase sa physical na katangian ng iyong asawa. Kaya nagkaganyan niya sa kakaalaga sa iyo. Sa pagtitiis sa iyo, di ba? So, please, mahalin natin, alagaan natin. By the way, merong passage sa 1 Corinthians chapter 7, verse 3. Ang sabi doon, pwede pong pakibasa. Maliwanag po, you have your duty to your wife. And wife, you have your duty to your husband. Pero ang context po niyan, sex. 1 Corinthians chapter 7. Base sa pag-aaral, ang pangunahing needs ng lalaki. Mahal, pwede bang pakiano dyan, mahal? Men, number 1, sexual fulfillment. Agree ba kayo dyan, men? Number 2, recreational
companionship. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga babae, no, mga nanay, parang bang, ano ba tong asawa ko? Parang ano, di ba? O kaya naman, hindi natatapos yung kanyang barkada. Nakikipag, ano talaga, kaibigan ng gusto. The number 3, an attractive spouse. Naalala ko lang. Sabi nga niya, bakit daw maraming asawa ang nagiging kabit ay yung sekretary? Eh paano yung sekretary? Pagdating ni sir, ipagtitimpla ng kape, di ba? Sir, ano pang kailangan nyo? Di ba? Tapos, ang bango-bango. Pag uwi niya, yung asawa niya, amoy Clorox. Tapos pag sinabi niya, mahal, pagtimpla mo naman, ang laki-laki mo na, hindi ka pagtimpla na sarili mo. Anyway, wala. Huwag niyong gagayahin. Ano lang, pumasok lang sa mind kaya nataway. Number 4, domestic support and admiration. Sa babae, iba. Number 1 is affection. Pasensya na, ano na lang sa mga bata process. Ang babae, hindi siya makikipag sexual intimacy with her husband kapag galit siya. Ang lalaki, kahit na ano pang pwede. Kasi ang babae, ibibigay niya lamang yung importante na bagay na yun sa kanya kung maayos ang kanyang damdamin. Okay po? Then, conversation. Yan ang gusto ng babae. Kausapin niyo sila. Although sila lang man salita na salita. No? Basta kausapin niyo lang din. Honesty and openness. Ito yung pinakamahalaga. Financial support. And family commitment. So, kung titignan ninyo po, magkaiba yan. But the Bible is telling us, husband, no? Ito yung duty mo, gawin mo para sa asawa mo. Wives, ito yung duty mo, gawin mo para sa asawa mo. Para nang sa ganon, maiwasan ang paghahanap ng iba. Now, hindi ko gina-justify at hindi natin dapat i-justify. Ibigay man yan o hindi ng inyong esposa, mali na maghanap ka ng iba. Kasalanan ang maghanap ka ng iba. But ang pinag-uusapan lamang natin ngayong umaga, meron tayong magagawa para maiwasan. Pero kailanman hindi natin pwedeng i-rationalize o i-justify ang kasalanan. The number 4, manage our mind. Saan ba nagsisimula ang kasalanan? Sabi sa James chapter 1, verse 14 to 15, yung immorality is a process. Proseso siya. No? Sabi rito, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Anong ibig sabihin natin? Yung sinasabi nila mga one night stand, no? More than doon sa sinasabi natin na sa kasalanan na nahook na, nagkaroon na ng mistress or anything, parang proseso siya na nagsimula sa utak, bumaba sa damdamin, kumilos, gumawa, then adultery. Si Job, sabi niya sa Job 31 verse 1, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. So kaya mga guys, isang tingin lang. Pero wag niyong tititigan. So dahil doon nagsisimula sa utak. So number 5, recognize your weakness. Wag mong isipin na nakatayo ka dahil babagsak. Acknowledge your weakness. Wag mong ipagmalaki na matanda na ako, kaya ko na yan, marami na ako na pagtagumpayan, baka bigla kang bumagsak. Recognize your weakness. Mamaya titingnan natin yung action point. Pero mukhang matagal na ako. Punta tayo sa number 4, the pathway back from adultery. Yes, na-discuss natin ano yung dahilan, bakit ito yung binigay na utos, ano yung mga bagay na dapat nating iwasan, wag nating gawin, paano natin ito maiwasan. Ngayon tingnan natin paano tayo makababalik kung sakali na tayo ay nahulog na sa sin of adultery. Laging may pag-asa. No?
Bagamat ang adultery ay isang mabigat na kasalanan sa pagsasama, pero not necessarily na patayin niya yung pagsasama. Merong pagkakataon. Kaya nga sabi ko kanina, no, kung tayo ay, anyway, number 1 is acknowledge the sin. Repent. Paano tayo babalik? Tingnan natin ang adultery base sa pagtingin ng Diyos. Kahit na ano pang justification or rationalization ang sabihin mo, ang sabi ng Panginoong Diyos, kasalanan yan. Yes, Lord, kasalanan ito. Patawarin mo po ako. Repent. Second, end the relationship immediately. End the relationship immediately. Huwag mo nang sabihin, next year, malapit na naman, December, November, January na lang. Konti na lang naman. Stop kaagad. And thirdly, avoid contact with that person from now on. Ang problema kasi natin, ayaw pa nating burahin dyan sa ating mga, na matawag dyan? Yung mga pangalan eh. Yung number, nandun pa rin. Tanggalin mo na. Huwag mo nang balikan yung dati mong crush, no? Hanapin mo pa doon sa Facebook. Huwag na. Stop mo na kaagad yan. Avoid contact. Now, ano ang action points natin? Number 1, para maiwasan natin ang bagay na ito, no? Sa makabalik tayo dyan, dito papasok yung kahalagahan ng accountability group or partner. Look for an accountability group or partner. Sa sarili natin, may hirapan tayo na ma-overcome ito. Pero kung meron tayong small group, meron tayong partner, kasama nating lumalakad sa spiritual na aspeto ng ating buhay, kahit na paano sila ay makakatulong na maipanalangin tayo, mapaalalahanan tayo, mapagsabihan tayo. And by the way, pag humanap kayo ng inyong accountability partner, be ready na maging honest siya sa inyo. Yung accountability partner, sasabihin niya sa iyo na kasalanan yan, itigil mo na yan. Ang problema kasi, naghahanap tayo, yung kakampihan tayo. No? Kaya pag may sama ka, anyway, kasi yung asawa ko, ganyan yung mga babae. So, nagkaisa pa kayong dalawa. Hindi accountability partner dyan, ang tawag dyan. Kakutsaba yan. So, hanap ng accountability group or partner. And kung wala pa, then you can approach yung ating mga leaders o mga kapatiran natin dito na pwede ba tayong maging accountability partner. Mag-pray tayo once a week, no? Then, magtulungan, magabayan. Then, number 2, children, please pray for your parents. Itong pinag-uusapan natin ay isang maselang bagay. And I believe gusto nyo ng isang maayos, magandang pamilya. Ipanalangin nyo si Papa, ipanalangin nyo si Mama, na sila ay maging matatag sa mga pagsubok, sa mga tukso. Panalangin nyo sila na yung pagmamahala nila ang siyang maghari sa loob ng tahanan. When was the last time that you prayed for your parents? And I suggest, no, bago kayo matulog, isama nyo lagi sila Mama at Papa sa inyong panalangin. Kung magiging maayos ang relasyon ng inyong mga magulang, kayo rin ang unang-unang maapektuhan. Kung masisira ang relasyon ni nanay at tatay, kayo rin ang unang maapektuhan. Ako po ay resulta ng broken family. Napakahirap. So, panalangin po natin ang ating mga magulang. Mamaya, siguro, pwede nyo silang pag-uwinin nyo, pwede nyo silang kausapin. Panalangin lang kayo. Pag pinalangin naman, mga magulang, pag pinag-pray naman kayo ng inyong mga anak, tanggapin nyo naman, please. No? Tanggapin nyo yung kanilang prayer. At magpasalamat. Number 3, forgive your spouse. Sabi nga natin kanina, I have no intention na balikan yung past. I have no intention na magkaroon ng issue sa loob ng tahanan. Nakalimutan ko na yung pastor eh. No?
ang nais natin is yung pagharap sa kinabukasan. Once and for all, tuldukan natin. Sabihin mo sa iyong esposa kung siya ay nahulog sa kasalanang ito, kinalimutan ko na, pinatawad na kita sa iyong kasalanan. It's always good na ma-assure yung kapareha natin na wala na ang bagay na ito. Tapos na siya. Ganon din naman sa mga anak. Kung kayo ngayon ay naging naapektuhan nang dahil sa ginawa ng inyong magulang, no? Patawarin niyo sila. Yung kapatid ko po ay isa pa lang namatay sa aming pamilya at yung kapatid ko na yon ang namatay, siya po ay nalulong sa bisyo, nalulong sa drugs. At pag ginausap mo siya, iiyak lang yon, iiyak nang iiyak. At lagi niyang binabalik kasi ng babae yung tatay ko. At dahil ng babae yung tatay ko, nahirapan kami, walang nakapag-aral sa amin, walang nakatapos. No? Naging mahirap ang buhay. So laging yon ang kwento niya. Matanda na, pero hindi nawala sa isip niya. So I hope, no? Ngayon, once and for all, bilang mga mananampalataya, patawarin natin ang isa't isa. At sa biyaya ng Panginoong Diyos, tayo ay mamuhay base sa pamantayan ng Panginoong Diyos. Magtulungan tayo. Be honest with your wife. Pag merong nag-flirt, no? Sabihin mo kaagad, "Ops, ay wala pala yung sigsing ko rito." Sabihin mo kaagad, no? And be honest na hindi yan makakabuti para sa atin. Hindi yan ang gusto ng Panginoong Diyos. I hope and pray na sa kanyang biyaya at habag, tayo ay magkaroon ng isang maayos, magandang pamilya na disenyo ng Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, muli maraming salamat po sa iyong buhay na salita. Pagpalain po ito sa pangalan ni Jesus, tayong panalangin. Amen. Bilang pagtugon po sa salita ng Panginoon na ating narinig ngayong umaga, tayo pong lahat ay tumayo at lagi po nating alalahanin ang kanyang sukdulang biyaya para sa atin upang patuloy nating masunod ang kanyang kalooban. Inibig mo ako nang di kaya.
Maaari na po maupo ang lahat. Sabi po sa Kawikaan 11:24 hanggang 26, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang Ama sa Langit, patuloy ka po naming sinasamba sa umagang ito. Ikaw lamang po ang Diyos na buhay na karapat-dapat purihin, pasalamatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa panibagong bahagi ng gawain na ito na kami po ay makapagbigay, Panginoon, at ibalik namin yung mga tinatangkilik namin, Panginoon. Totoo po, Panginoon, ang lahat na meron kami ay sa inyo po galing. Maging ang aming pong kalakasan, maging ang kapangyarihan, kayamanan, o ano pa man, Panginoon, ay sa iyo po lahat galing. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tulungan niyo po kami na mayroon po kami bukas na puso, Panginoon, na magbigay, na hindi napipilitan lamang, Panginoon. Patuloy po nawa ang sa umagang ito, anumang malilikom ay magamit po sa expansion po ng iyong kaharian, Panginoon. Tulungan niyo po kami at turuan, Panginoon, na ikaw po ang nagbigay ng lahat ng ito. Salamat po sa aming pagbabalik at nawa, Lord, sa aming pong pamumuhay, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga hanap buhay, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming pinagkakakitaan, mga business na aming mga kapatiran, Panginoon, upang patuloy po, Lord, na lumaganap pa ang expansion po ng inyong kingdom, Panginoon. Muli, Ama, sinasamba ka po namin, pinupuri sa umagang ito, at ibinabalik namin ang luwalhati at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nais niyo pong magkaloob ng inyong mga tithes and offerings through online and mobile banking platforms, maaari po kayo maghulog sa mga bank accounts na makikita sa ating mga screens. Maraming salamat po. Patay ilaw, tanggalin ko yung pulpit, hindi siya makikita. I thank you, Lord, for all you've done. I don't deserve your love. When I was lost, you saw my need and left your home above. I love you, Lord. I love you, Lord, because of Calvary. I love you, Lord. I love you, Lord. You're everything to me. You proved your love on Calvary. You wore my sin and shame. I'll live for you through all my days. I'll praise your holy name. I love you, Lord. I love you, Lord, because
Good morning pong muli. Let's acknowledge and welcome our guests and first-time visitors. Can I request we stand when your name is called so that we can get to know you and welcome you. Thank you. You are welcome, Kenneth Castro. Welcome po. Nora Paralog. Rhea Camayo. Welcome po sa atin lahat. Aliyah May Camayo. Meryl Joy Camayo. Jeremy Camayo. Maraming salamat po sa inyo sa mga first time visitor at ini-invite po namin kayo sa visitors lounge para sa konting kape at makilala po ulit namin kayo. At sa mga announcement po, ang una po dyan is programming tutorial. Every Saturday, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon dito po sa GCF. Kahapon po ay walang tutorial pero ito po ay magre-resume ng klase sa Sabado, next Saturday, November 4 at 2 p.m. At sa mga gusto pa pong matuto na sa programming, maaari po kayong mag-inquire dito po sa GCF kay Kuya Budjo. Maraming salamat po. At sa basketball clinic, every Saturday naman po, 4 to 6 p.m. Dito rin po sa GCF. Open po yan sa age 9 and to 18. At saka pinapaalam po na walang basketball clinic sa darating na Sabado, November 4. Ito pa ay magre-resume sa November 11 na. 4 to 6 p.m. din po. At ini-invite din po lahat na kung gusto nyo pong matuto sa basketball, kahit anong edad po, basta dala na rin po kayo ng papamerienda sa mga player. Ayan po, basketball clinic. At Coffee Ministry, every Saturday, 6 to 7:30 a.m. Sa Municipal Grant po ito sa City Hall. At ito po ay pinapabatid na walang Coffee Ministry kapag umuulan. Inaanyayahan po lahat kasi marami pong uma-attend sa ating Coffee Ministry. So, kailangan po ng mga makakatulong, yung magsiserve po ng coffee, at saka po kung magdadala kayo ng masasarap na pandesal, yung iba't ibang flavor. Ayun po, okay na okay po sa amin yon. At saka po yung may makakatulong na magsishare ng salita ng Panginoon. Yun po. At sa sunod po, Student Center. 12:30 hanggang 5:30 ng hapon, Tuesday to Friday naman po ito. Makikita po sa screen ang maraming batang pumupunta sa ating Student Center mula Martes hanggang Biyernes. At dahil na rin po dito, kaya't nangangailangan tayo ng additional na mga counselor, ipinapabatid po na walang Student Center sa darating na October 31 hanggang November 3. Ito po ay magre-resume sa November 7, 12:30 ng hapon. At ito rin po ay tinatawagan din po ang iba't ibang pwedeng magturo, mga counselor sa ating student center kasi po dumadami na po talaga ang estudyante na pumupunta dito sa atin. Ito po ay pagpasalamat natin sa ating buhay na Diyos. At Buhay Estudyante, Student Fellowship. Last Friday ay nagkaroon tayo ng Buhay Estudyante. Student Fellowship. At maraming estudyante ang dumadalo gaya ng nakikita natin sa screen. Ayan po. Sa mga tutugon po sa ating panawagan ng additional counselor, maaari po kayong pumunta dito as early as 11:30 a.m. Maaari din po kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng merienda. Ayan po, yan laging pinapaalala, yung pag-donate ng pagkain.
Para sa estudyante tuwing student fellowship at ito ay ginaganap tuwing ikalawang biyernes. Yun po pala, hindi lang po sa pagkain, pero pinaalala po namin na kailangan po talaga ng mga counselor na makakatulong dito sa ating mga student center, dito po sa ating ministry dito sa GCF. Maraming salamat po. Campus Ministry. Nagsisimula po ang Campus Ministry sa Marcelo nung Thursday kung saan ipinagkatiwala sa atin ang isang klase at tayo ay nakapagbahagi ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Muli, nangangailangan po tayo ng mga konselor para sa gawaing ito. Ayan po, medyo mahabang oras na po yung oras natin sa Campus Ministry kaya kailangan po talaga tayo ng marami doon na makakatulong sa pag-share po ng salita ng ating Panginoon. At prayer meeting. Wala po muna tayong prayer meeting sa darating na Wednesday, November 1. At ito ay magre-resume sa November 8, 7 p.m. Lahat po ay inaanyayahan. Welcome po lahat ditong maka-attend sa ating prayer meeting na ginagawa po dito sa GCF Bulacan. Discipleship. Wala din po tayong discipleship sa susunod na Sabado, November 4, 2023. Ito po ay magbabalik, resume November 11, 2023. Family business meeting. Ito po ay lahat ng miyembro na ini-encourage na maiwan pagkatapos ng service. Meron po tayong magiging pag-uulat sa ating finances para sa third quarter ng taon. Salamat po. So yung mga member po is ini-encourage na mag-stay muna after po nitong service. Maraming salamat pong muli. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa ating pangwakas na panalangin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa natapos na gawain. At nawa ang bawat bahagi ng pagsamba ay nakapagbigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Lord, kayo rin po ang kumilos sa aming mga puso. Gusto po namin sumunod, gusto namin na mapalwalatian ka sa aming buhay. Kahabagan niyo kami at nawa ang Banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa aming mga buhay. At dalangin namin na kami ay maging maliwanag na ilaw ng mundong ito na bibigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ingatan niyo po ang inyong mga anak. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat pamilya at individual na bumubuo ng iglesyang ito. Doon po sa mga kapatiran na may planong lumabas na itong mahabang bakasyon, ingatan niyo po sila, ma-enjoy po nila yung time nila bilang pamilya. Sa iyo po pinagkakatiwala namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, bago po tayo tulog.